Para dito sa aming North Mindanao trip, eroplano at van muna tayo. Mga kabayo, mga pinya, kawayan at ang nature-loving culture ng Bukidnon. Ang rural meets urban vibe ng Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental at ang very underrated na Misamis Occidental, also known as Miss Oc. Siguradong madami pang ibang maganda sa Region 10, pero heto muna ang aming trip to Northern Mindanao. Halang-halang. Wow. Nabi dito. Oh my God! Eroplano, van at itong 4x4 na pangmalakasan. Is this real? Parang picture. Productive at parang picture. Walang pinipili na seasons. Nasa peak tayo ngayon. Nasa taas. Lumalabas na ang cartoon character laughter ni Charlene. Alam niyo kung bakit? Ba may bintana nila? Exciting kasi ang kahoy na platform ng tulay na to. Uy! Ang ganda! Wow! Diyan tayo mag-water, ano? Galing, oh. Bilib ako sa himbing ng tulog ni Elio. Talagang rough ang rough road. Pero kasama yan sa package. Boring ang buhay pag palaging swabe. Welcome to Roti Peaks Ridge Camp. Sakto, mainit ngayon ang mata ko sa mga kawayan. Galing ito, bamboo. Kakaiba ang relationship ng Bukidnon with bamboo. Mataas ang kanilang usage rate. Bamboo pole. Meron ditong bamboo platform na may 4 na tent. Parang masarap tirhan yan. Itong Roti Peaks ay nasa municipality ng Impasugong para talaga sa mga bisita na gusto mag-relax. Kita niyo yan? Boom! Bamboo platform, swing na nakatali sa matataas na puno. Looks good to me. Para kang swinging from the chandelier niyan. Alam ba naman ng bata na to ay si Sia. Sia, do you wanna swing from the chandelier? From the chandelier? Bakit sa amin ang tawag dito pintos? Pintos. Pintos. Binaki sa Bukidnon na to. Okay, binaki. sa Miss Oc. May binayaran kami sa entrance. At habang sulit na para sa akin itong view, nagkaroon pa bigla nitong tinatawag nilang binaki, mais na cake. Sobrang katulad nung tinatawag na pintos sa amin sa Misamis Occidental. Maaaring pareho lang sila, maaaring may konting pagkakaiba, pero parehas masarap. Binaki ang tawag dito. Sa amin to pintos. Sa aking pagkakaintindi, nagsimula itong Roti Peaks bilang tambayan ng mga magkakaibigan hanggang sa dumami ang mga naiimbita, hanggang sa maging ganito na paid campsite kung saan ang kinikita ay nakakatulong din sa mga malalapit na komunidad dito. Alam niyo sa Baguio, nakakita na ako ng kabayo na pink ang buhok. Ngayon may nakita ako dito na dilaw ang buhok. Nakakaaliw kasi ang natural. Para bang pwede ko siyang makasalubong sa barangay namin. Ngayon hindi tuloy ako sigurado kung natural na kulay ba yan ng kanyang mane o ginawa sa kanya ng mga cowboy dito. Di tinanong ko na siya. Kaya lang may language barrier. Na-distract si Sia nitong bamboo house. Kawayan na naman, di na-distract din ako. Wow, is that your house, Sia? At okay ang picture frame nila dito sa loob ng banyo. Inspired ka tuwing nakaupo.
At nakaka-curious din itong mga swing. Kaya habang wala pang next, sinamantala na namin. Kaya ba ako niyan? Baliktad. Dapat ka nakaharap. O, doon ka nakaharap. Oy! Oh! Oh! Wala, di na ako makagalaw. Masaya, masaya. Pabalik na. Kung kami naka 4x4, yung iba dito nakamotor papunta sa Roty Peaks. Yung bang habal-habal. May choice kasi tayo kung habal-habal or ito. ATV pwede. Teka, heto na naman ang kahoy na platform na tulay. By the way, since nasa North Mindanao tayo, pagbaba mo mula sa mga bundok, pwede kang umasa na maganda ang kalidad ng mga main roads. Pero kasi bumaba lang kami para tumungo na naman sa isang mataas na lugar. Kau. Cowboy ako, hindi kau. Ito, ice KZ yummy. Wow, ano to? Avocado? Bago tayo pumasok sa susunod na destinasyon, ice cream muna. Tanyag ang sorbetero na ito kasi ang ice cream na tinda niya ay mga homemade. Durian po yan. Homemade, ano? Oo, sir. Homemade. Oh, Chris. Avocado, cookies and cream, charcoal, durian. Anong charcoal? Wala po ng mangustin, ma'am. Organic. Wow! Bye-bye, baby boy. Ready? Sa municipality pa rin ng Impasugong, nandito tayo sa Communal Ranch, ang tanging rancho sa Pilipinas na LGU owned. Meron na po. Nung nakita kong may horseback ride, di na ako nagpatumpik-tumpik. Sumampa kaagad ako. Giddy up. Sinubukan kong imbitahin ng mga kasama ko pero tila ako lang ang excited sa kabayo. Sana sumakay din sila mamaya. I horse so. Yung ibang fans ng lugar na to, tinatawag itong New Zealand of the Philippines. Pero hindi ko gagamitin ang titulo na yan. Siguradong maganda rin ang New Zealand. Pero para sa akin, hindi na kailangan ang anino ng ibang mas sikat na bansa para ilarawan ang kagandahan ng lugar na to. Sadyang likas na maganda ang Bukidnon at marunong mag-alaga ang mga lokal. Bukidnon is Bukidnon. Sa araw na to ay naging influencer ako sa mga kasamahan ko dahil maya-maya lamang na-impluwensyahan yata sila na sumakay din itong kabayo. Aba ay pag nandito na kayo, subukan nyo na.
Nakakalula rito. Ay, wag ka gumalaw, please. Wag ka gumalaw. Hindi ko kaya gumagalaw siya. Kasi nasa likod ko. Mama. Tara, habulin mo yung chicks, Pilkan. Nagsimula na ang hamog at ambon noong turn na ni na Uncle Alvin at Corbin. Pero kakaiba din ang visuals kapag pumuputi na ang paligid. Cowboy, cowboy. Ang sarap ng experience, nakakamangha ang lugar. Bukidnon is Bukidnon. Flood control. At para lang ipagpatuloy ang cowboy na tema, dito ang hapunan sa Cowboy Town. Literal na American cuisine. Kinabukasan, wala pa ring humpay ang pineapple fields. Ganyan sa Bukidnon. Papano? Nandito ang Del Monte. So maalaga si Del Monte sa mga kanya talaga. 26,000 hectares. Itong Del Monte sa Bukidnon ang pinakamalaking one-area pineapple plantation sa mundo. Nakakalito lang kasi pag nag-search ka kung sino talaga ang pinakamalaki. Yung iba kasi hiwa-hiwalay na plantations at ina-add nila ang total hectares. Pero pagdating sa single continuous land, nasa Bukidnon ang pinakamalaki sa mundo. Baka nga taga Bukidnon si SpongeBob, hindi lang natin alam. Heto, giant pineapple above the sea. Heto naman ang mga libreng pabahay sa mga long-time farmers ng Del Monte. Sagot din ng Del Monte ang scholarship ng mga anak nila. Yan ang mga kwentong nasa agap ko dito. Sa Manolo Fortich sa Bukidnon, patungo kami sa Barangay Dahilayan at naroon ang tanyag na Forest Park at ang Adventure Park. Magkatabi lang sila, pagmamay-ari ng magkapatid na paras. Lulupit ng mga statwa talaga dito sa sa Dahilayan Forest Park. Nukuna ko ang elepante, magugulat ka na lang dahil may bangin. Luge Hanging Bridge. Ito po, ang tulay na to ay profitable naman kahit na pag binasa mo parang lugi. At hindi po lugi ang basa dyan. Luge Hanging Bridge. Mapapanganga ka sa taas ng mga pine tree. Hindi mo lang ramdam ngayon kasi malayo tayo. Pero yan, pag lumakad ka dyan sa baba na yan, mapapakanta ka ng How did we get here? Hello! See ya! Oh! At habang kinukunan ko lang ng kaswal ang paligid, bigla na lang nagkaganito. Namuti na naman ang realidad.
palabas ng Bukidnon, highly recommended. Nitong aming guide, natikman namin itong mga frozen fruit desserts na talagang nasa forma pa rin ng fresh na prutas. Madali lang pala. Panalo naman ng halos lahat ng nakain namin dito sa buong trip na to. Pero nitong nagta-transition kami patungo ng Cagayan de Oro, masasabi kong itong restaurant na ito sa CDO ang para sa akin ang pinaka nakakapukaw ng panlasa. Ito ang Kusina Higala. Papakita ko sa inyo kung bakit. Una, ang napaka-inspiring na interior design. Pangalawa at mas importante, ang kanilang menu na talagang Mindanawan ang tema. Hindi lamang yung mga North Mindanao na nakasanayan ko na, kundi pati yung mga dish na ginawa ng mga tausug. At ako'y naaaliw na kahit ang layo namin sa mga probinsya nila, matitikman namin dito ang kanilang mga potahe. Tiyula itum, isang beef dish, black soup, at ang pinangkulay dito ay ang sinunog na unod o meat ng coconut. Potahe mula sa Sambasulta area, Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Dinulutan na sa Magindanawan dish. Oh, okay. Mudfish o dalag na pinrito muna bago hinalo sa coconut-based dressing kasama ang mga sahog na karaniwan sa kinilaw. Pati na syempre ang biyasong, putahe mula sa Maguindanao. Tinolang tangigi. Tinola is that ang fish? Kinpiaparan po. From Maranao-inspired dish po. And for dessert, binaki na naman o corn cake pero may twist. Meron kasing ice cream at may caramel at may boom shakalaka. Ito ang ibig ko sabihin, no? Boom shakalaka. Kusina Higala sa CDO. Tatatak sa isip ko ng mahabang panahon ang restaurant na ito. Ako ay naging instant big fan. Babalikan ko to pag nagawi ako ulit ng Cagayan de Oro. Oras nang ma-distract ulit sa Kawayan. Bamboo. Kailangan ng masinsinang briefing. Personally, may na-develop yata akong takot sa ilog. Simula nung ma-wash out ang ginagawa naming Riverside Garden. Yun yung 2022 Christmas Day flash flood sa Palilan River. Kaya naman ang lakad na to para sa akin may halong kaba. May halong kaba tuwing lumalapit ako sa ilog. Pero buti na lang may kasama naman kami mga professional at maganda ang panahon ngayon. Although okay na ako na hindi sumakay sa mga alon, makikisama ako ngayong araw sa paghahanap nila ng sakit ng katawan. Nakatulong din sa akin na maganda ang tanawin. Itong ilog na to ang border ng Cagayan de Oro at Bukidnon, ang Cagayan River. Dito sa rapid na ito, isa sa mga huling rapids, walang front passenger ang nakakaupo ng tuwid. Talagang natutuwang pagmasdan ng lahat ng mga nakaupo sa nguso.
Nag-enjoy naman ako. Nag-enjoy kami. Pero at the same time, ako'y nagagalak na tapos na yun. Well, talaga namang stressful dapat ang ganyang activities. Yung stress ang nagpapasaya niyan. Para sa tanghalian dito sa CDO, naging fan si Charlene nitong RKDV Kambingan. Pagkatapos, konting history dito sa City Museum ng Cagayan de Oro. Hello Alvin. Hindi ka na bumalik ha. Mga bagong kaalaman na sari-sari. And speaking of sari-sari, mistulang payak na sari-sari store lamang itong aming pinasukan. Pero wait, there's more. After Yung vibe na para bang dadalaw ka lang sa kaibigan na taga Eskinita, bigla na lang nagiging maliit na lounge. order na tayo. At konting hakbang lang ay bigla na lang may bakery. Hello, good afternoon. Wow. At pagliko mo sa kanan, ang sari-sari store kanina naging cozy pero jam-packed na coffee shop. Wala na ngang mga mesa para sa amin, kaya saktong silip na lang kami dito sa The Lone Wolf Cafe. Baby boy. Ayos lang, malapit na rin magdilim. Traffic sa city mismo. Medyo gapang pero dadalhin kami ng Laag Tabay sa isang mataas na lugar para sa hapunan. Dagat ng kawayan sa buong siling nitong High Ridge, overlooking restaurant dito sa CDO. Solid ang mga napupuntahan namin so far. Salamat dito kay Chris na tour guide mula doon sa company na kung tawagin ay Laag Tabay o sa Tagalog Pasyal Tayo Bay. Salamat din syempre sa driver na si Ed. Magagaling po sila at mababait. Kalmado din ang kinabukasang lakad. Another garden tour sa Amaya, Cagayan de Oro. Ewan ko ba sa ating mga tao, palaging naghahanap ng mga nakakakatog ng tuhod. Okay, go. Napaatras si Sia. Understandable. Magkakasama pala tayo. Hoy! Uy, baliw. Isang tulay, 3 glass na daanan. Lumaki ah. Ayan na, naiwan na si Victor sa gitna, naghahanap ng kakapitan. Hadlok ka board? Nakakatakot na nga yung glass na lakaran. Tinagdagan pa ng ahas sa ilalim. Literal, animal. Baka mahulog ka. Pero ito, baka mahulog ka na may hahas. Anong pipiliin? O anong pipiliin mo? Siya stamping. Oh. Pag masama ang tingin, baka kailangan lang suyuin. Amigo. Ayaw kasuko, amigo. Amigo. It's a pony. Equus ferus caballos. Tingnan natin kung kailan siya lalapit ha. Okay? LeBron, Michael, LeBron, Michael, LeBron, Michael, LeBron. Oh, oh, Magic Johnson, Larry, Junmar, Junmar. Ay, ayan na, si Junmar to. Junmar. Si Junmar yata to, guys. Ito ang pinakakilala ko kasi yun yung tupa. Alam mo tawag sa baby niya, babe? Anak ng tupa. Itong zoo ang tawag nila dito sa Amaya ay Noah's Ark. At habang nasa biblical tayo na tema, sa taas ng Amaya ay may isang interesanteng chapel.
Natawag na Rock Chapel sa Cagayan de Oro. Kasi ang lugar na to ay kwento sa amin underwater noong prehistoric times pa. Nagbago na, kakalindol, kakabulkan, either umangat ito o buwaba yung tubig. Pero yun na, ang na-reveal. Dati itong sahig ng dagat. Kita niyo yung kabilang dagat, doon tayo papunta. Hindi lalabas ng Region 10 ang biyahe na ito. Pero this time, nakalabas na kami ng Misamis Oriental o meaning Eastern Misamis. Patungo na kami sa Western Misamis o Misamis Occidental. Heto na ang hudyat ng pagpapalit ng probinsya, ang Panguil Bay Bridge. Dati kailangan pang magbarko or umikot sa bay. Ngayon 4 na oras na lang ang Cagayan de Oro to Osamis. Kung saan ang accommodation ay mangyayari sa AR Garden, Jimenez, Misamis Occidental. Ulitin ko na ang first word niya, Tito. Hindi mama, hindi papa, Tito. Sa'yo namin ay kay Tito. Itong AR Garden sa Jimenez ang magiging home base namin para sa aming stay dito sa Misamis Occidental. May mga malalaman kayo tungkol sa private garden na to kahit mamaya ko nasabihin dahil pabalik-balik naman tayo dito. Pero sa ngayon, ang una niyong kailangan malaman ay may dumadaan dito na keeping. Cassava crisp na may latik. Meron tayong emergency kasi po may dumaan na pagkain at kailangan habulin. That's the emergency. Yeah. Cassava crisp o kamuting kahoy. Usually hanggang labas lang itong si ate. Pero sa araw na ito, inimbitahan siyang pumasok sa garden. Sa loob kasi, customers guaranteed. Parang Barquillos. Oo, parang Bartilios. Oh. Nagmukha ng DJ si ate sa dami ng plaka niya. Alam mo pangalan ng kalaro niya? Sia, do you know her name? Her name is Ria. Just like yours, pero Ria. Maganda ang timing ni DJ Keeping dahil sakto lalabas ng garden ng mga bisita. Mag-e-explore sa town ng Jimenez. Malapit lang sa AR Garden ang simbahan ng St. John the Baptist ng Jimenez. Itinatayang 160 years old na. Hindi pala pwede babae naka-short dito kaya binigyan ng ganyan. Sabi ni Mama, lapitan ko raw yung altar. Kasi yung ceiling dun sa may bandang altar ay original. Nasa Jimenez lang din at malapit lang din sa AR Garden ang iniidolo naming Fortunata Farm. Kasi sa farm na to, paikot-ikot lang ang nutrients. Ang mga ugat humuhukay ng nutrients sa lupa, ang mga dahon at bunga niya nagiging pagkain ng tao, ng hayop, at ang mga excess sa proseso na yan, alam nyo na, bumabalik lang din sa lupa bilang pataba. Very, very circular. Kaya lagi kong sinasabi sa mga bisita, magandang ehemplo para sa farmers itong Fortunata Farm. Pero syempre naman may mga universal farm safety rules lamang tulad ng huwag kang tatambay sa ilalim ng puno ng niyog upang bumaba ang tsansa na ikaw ay mapakog. Sia, don't stay below this coconut tree. Marami sa mga sangkap ay galing sa farm mismo at sanay na silang magluto ng madami dito dahil parang naging house of education ang hall na ito.
Tinuturo ang farming style ng Fortunata sa mga very fortunate guests. Another universal farming rules. Mainit ang mata ng baka sa mga bata. Baka, galit sa bata. At oras na namang ma-distract sa puno ng kawayan. Kulay black bamboo. At pagkatapos kumain sa Fortunata, imbis na magsiesta, nagbalik sa AR Garden para mag-pickleball. Meron kasing 2-in-1 court doon, basketball at pickleball. May pickleball tournament pa nga na nangyayari paminsan-minsan. Para sa hapunan, nasa Jimenez lang din ang paborito ni Charlene na Alfredos. Seafood naman ang hain dito. Sayang gabi lang dahil pag umaga kitang-kita po yung pond nila sa likod at doon galing yung mga niluluto nila. Sobrang laki ng pond, mukha ng lake. At konting labas lang sa town ng Jimenez, mga 2 kanta sa radyo, darating ka sa town ng Panaon, dito sa beach na kung tawagin ay De La Paz. Papunta dapat kami sa tanyag na Sperm Island na napuntahan na namin noon, baka nga napanood na ninyo. Sayang nga lang, ngayong araw hindi makikita ng aming guests from La Union at Quezon City kasi masungit ang panahon at hindi maka-accommodate ang mga bangka. Pero ayos naman din sana itong De La Paz Beach. Pero dahil sa baha kagabi, makalat siya ngayon. Kaya nag-abort kami. Niligpit namin ang cottage na to kasi lilipat kami walking distance lang sa resort na may swimming pool, mainly para sa mga bata. Ang pangalan ng beach resort na ito sa Panaon ay Alonas. At dumating na kami. Pero sa unang cottage, sira ang electric fan. Kaya ligpit na naman. At lilipat kami sa ibang cottage. Sa loob lang din ng Alonas. Pero nung nakalipat na kami, napansin namin na mas malaki at mas maluwag yung katabi. And so lipat na naman. Pangatlong lipat na. Pero mukhang ito na yun. This is the 4th and final station. Hay salamat. Mga unta, kain na. Ay, mas maganda daw doon. Sa dami ng lipat namin kanina, pwede naman palang humiram ng trolley. Kahit masungit ang panahon kahapon solve pa rin. Nakabalik na kami sa AR Garden. At bukas, bigatin ang bisita ng hardin. Kasalukuyan ay naghahanda na ng litson. May umuusok dun guys. Bigatin na lechon na dito mismo sa garden hinanda. Pati nga ang pagpapalaki dito ginagawa. Meron din kasing munting circular economy ang garden na ito. Ang mga pinagkainan sa kusina, mga dahon ng mangga at lansones na madami dito, itinatambak dyan sa compost. Ang compost sinasala at nagiging potting mix. Tuloy, hindi na kailangan ng garden bumili ng pagkamahal-mahal na potting mix para sa nursery dito. Nagsimula na din ang AR Garden na magpatubo ng sarili nitong mga kawayan. In 2 to 5 years, hindi na rin siya bibili ng kahoy-kahoy para sa mga projects. Habang niluluto ni na Joey at Roger ang lechon, ay tila ba may niluluto din na video si Corbin. I wonder kung ipatitikim niya mamaya. Nagsisimula nang magtipon ang mga tao sa alfresco area ng AR Garden. Isinakto ng AR Garden ang araw ng blessing sa pagdating nitong mga bisita. May mga taga-Hawaii,
meron pang galing New York, mga taga La Union, Quezon City, merong taga Cebu, meron ding taga Basilan. Nandito yata ang buong Pilipinas, sumusunod sa isang pari na mabilis maglakad. Hindi ko rin masisi si Father. Kalahating ektarya ang garden na kailangang basbasan. Hindi ganong kalaki, pero hindi rin ito house blessing. Maraming salamat, Father. Pagkatapos niyan ay soundcheck na. Soundcheck? Chibog, o sa lingwahe pa dito, pakals. Ay may inimbita po dito na DI at ako'y talagang nagulat sa dami ng mga sumayaw. Hindi na kasi uso ang sayawan pag may party dito. Nagbabalik ang indak at nakita nyo sa party, dumalo na rin ang mga taga Cebu. Kaming lahat kinabukasan, lumabas saglit ng Jimenez patungo sa Osamis City. Huwag kayong palilin lang sa word na city dahil sa city na yan ay merong ganito. Ang Barangay Gala. Dahil sa 568 meters of elevation, bigla na lang lumalamig ang hangin, kasing taas ng Mount Puro sa Antipolo. Hawaii, New York, La Union, Quezon City, Cebu, Basilan, Misamis in one picture dito sa Barangay Gala, Osamis City. Matapos ang lunch sa Barangay Naga sa Jimenez at matapos ang huling sulyap sa madaming ancestral buildings dito, oras nang umuwi ang mga taga Luzon. Hinatid na din namin sa port ang mga taga Cebu sa uulitin. At sa gabi, doon naganap ang pagpula ng buwan. Ang blood moon o ang total lunar eclipse ng March 2026. Alam nyo ba na paniniwala noon sa ancient Rome na kayang paglaruan ng buwan ang isip mo? Mahirap patunayan yan, pero siguradong pwedeng pagkakunan ng inspirasyon ang buwan. Baka yun na nga ang nangyari dahil pagkagising namin, ang aking bayaw na si Corbin Kumpal bigla na lang nagkaroon ng video edit para sa AR Garden. Nabuhay ang garden na yan buhat ng panghihinayang para sa isang lote na tila ba tinubuan na lang ng gubat at naging tambakan matapos pumanaw ang may-ari. Isang patunay na kahit malayo ka sa ilog o kahit malayo ka sa malamig na bundok, pwede kang makabuo ng puntahan. O yun bang kultura ng isang komunidad na nature lovers? Yan naman ang napansin ko sa maliliit pero madaming puntahan sa Misamis Occidental, kaya ko siya natawag na underrated. Samantala, habang exciting ang progress sa Cagayan de Oro, yung mga ilog at ang Mindanaoan food pa rin ang para sa akin pumatok. At sa Bukidnon, bilib din ako sa kanilang pagiging bamboo expert sa mga sikat na industriya na matuturing na only in Bukidnon at sa mga lokal na proud sa pagiging nature lovers ng kanilang probinsya. Nag-enjoy ang mga bisita sa mga destinasyon at marahil katulad ko, namulat din ng mata sa mga lugar na nadaanan. Dito sa isang solid na North Mindanao family trip. Salamat sa pagnood. Sa uulitin.